Nako po mga kababayan, Mike Abe, galit na galit kay Senador Jinggoy Estrada mga kababayan ha. Hindi na siya nagagalit at hindi niya na binabanggit yung pangalan ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Pero bakit ang patuloy, mabati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun nga na mga kababayan, ngayon itong si Mike Abe galit kay Senador Jinggoy Estrada. Bakit daw pinili ni Senador Jinggoy Estrada na i-archive nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi niya na binanggit itong si Senador Rodante Marcolita dahil siguro sobrang napahiya itong si Mike Abe sa kanyang pinagsasabi ng mga nakaraang araw na pinupuri niya itong si Senador Rodante Marcolita dahil nga sinabi nga noon ni Senador Rodante Marcolita na hindi siya kasama sa Duterte Block ng Senado mga kababayan. Kaya itong si Mike Abe tuwang-tuwa. Pinuri niya itong si Senador Rodante Marcolita. Talagang ibinibidan niya. Sabi pa nga niya, magkakilala naman kami, magkaibigan naman kami. Kahit hindi pa kami nagkita niyang si Senador Rodante Marcolita, ay alam ko na may paninindigan niya. Ito nga, naisahan siya mga kababayan. Dahil nga, itong si Senador Rodante Marcolita, siya yung nagmusyon mga kababayan na i-dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro isip ni Mike Abe, ayop kang Marcolita ka, naisahan mo ako. Ayoko nang banggitin pangalan mo dahil nagpapahiya lang ako sa aking mga taga-suporta. Itong si Jinggoy Estrada mga kababayan, ito na naman ngayon yung kanyang binabanatan. Natatawa talaga ako kay Mike Abe. Talagang pag napapanood ko yung mukha ni Mike Abe, natatawa ako dahil nga sa grabe, pinapaasa lang siya ni Senador Rodante Marcolita. Pinapaasa mga kababayan, pero nabigo naman bandang huli. Dahil nga nasa panig pa rin na mga Duterte itong si Senador Rodante Marcolita. Grabe mga kababayan ha. Kaya ayaw nang banggitin ni Mike Abe yung pangalan ni Senador Rodante Marcolita dahil nga sobrang napapahiya siya dahil sa kanyang pagpuri, sa kanyang sinabi na hindi pa kami nagkita. Although di pa kami nagkita ni Marcolita, ni Senador Rodante Marcolita, pero alam ko na may tawag nito, may paninindigan yung mama. Akala siguro niya kukontrahin ni Senador Rodante Marcolita yung ruling ng Supreme Court na dismiss na nga yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi nangyari mga kababayan. Bagkos si Senador Rodante Marcolita ang unang tumayo at nagmotion nga na i-dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya si Mike Abe, yung kanyang galit ay ibinaling niya kay Senador Jinggoy Estrada. Ito na, supisupay natin itong panoorin. Si Senator Jinggoy Estrada, Senate President pro tempore, sabihin, pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa Senado sa kasalukuyan. Naniniwala ba kayo na kanyang pagboto ng yes para i-archive ang kasong impeachment ni Sara Duterte ay dahil sa desisyon ng Korte Suprema? O ano ba? Kaya nga bumoto. Yun yung pinagbotohan nila eh. I-archive yung impeachment dahil naniniwala sila sa ruling ng Korte Suprema. Kayo lang naman ang hindi naniniwala. O sige, patuloy natin. O merong ibang dahilan? Anong dahilan? Katulad nito, pakinggan po ninyo. Ano yan? Hindi na sana dapat maulit ang pagkakamaling nasaksiyan natin mahigit 2 dekada na ang nakalipas sa kaso ng aking ama, dating Pangulong Joseph Estrada. Kung inyong natatandaan, noong impeachment trial ng aking ama, pinagkaitan siya ng pagkakataon harapin ang mga paratang sa kanya
Dahil pinairal ang pansariling interes at hindi tumalima sa kanilang tungkulin ang mga prosecutors mula sa mababang kapulungan sapagkat nag-walk out po sila. Nakakadismaya, Ginoong Pangulo, na ganyan din ang nangyayari ngayon. Wala na naman nananaig, muli na naman nananaig ang pansariling interes. Matinding emosyon at inunang pamumulitika dahilan upang humantong tayo sa sitwasyong sinabi ng Korte Suprema na may malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Ayan o, yan po si Jingoy Estrada. Kaya sinabi ng Korte Suprema na mayroong paglabag sa saligang batas kasi binago nila yung initiation. Ano bilago? At hindi nila kilala yung karapatan ng Kongreso at ng saligang batas na kahit wala ng public hearing sa impeachment process, basta nakakuha ng 1/3 signature. Hindi nga pwede. Pinaliwanag na nga ni Senador Rolando Marcolita na kahit pa makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga bayad na mga congressman na yan, kailangan pa rin na magkaroon ng proseso, mga kababayan. Kailangan pa rin ipatawag itong si Vice President Sara Duterte para madipinsahan niya yung kanyang sarili sa Committee on Justice, mga kababayan. Pero walang ginawa. Hindi ginawa yan ng Kongreso. Kaya yan nga yung kini-question ng Korte Suprema. Ikaw naman, Mike Abby, talagang nagpapakalat ka ng maling impormasyon. Excuse me. Kaya nga nalilito yung taong bayan dahil sa mga katulad ninyo na mga sinungaling. Kahit yung Korte Suprema ayaw niyong sundin. Ano ba kayo? Mga makakaliwa ba kayo? Na may sarili kayong sinusunod na batas? Ito patuloy natin. Pwede nang i-transfer ang article of impeachment dahil yun ang ginawa ng Kongreso, minali ng Korte Suprema. Nako! Yan ang totoo. Ngayon, Ibig sabihin, itong mga hurado na ito, itong mga justices na ito, ay kulang sa katalinuhan. Paano maging mga mahistrado yung mga yan? Kung titingnan lang nila yung galaw ng Senado, may sarili yan sila, mga kababayan. May sariling pag-iisip yan. Kaya nga, nandyan sila sa mga posisyon na yan, sa kataas-taasang hukuman. Dahil sila yung mas nakakaalam. Sila yung pinili. Mas matalino pa sila kaysa inyo. May kabi, wag ka naman magtali-talinuhan. Tama, isa kang journalist pero kulang ka sa pag-iisip. O baka tama ka man sa pag-iisip, pero ang gusto mo, yung manira lang talaga. Dahil nga, yan yung nakalagay. Alam na ninyo, mga kababayan, kung anong ibig kong sabihin. Nakalagay. Saan nakalagay yan? Sige, sabihin na natin sa pirol para matapos yung nagkabi. ang sinasabi ni Jingoy Estrada, huwag na ito maulit na nangyari sa kanyang ama. Abay, iba ang issue, no? Noong panahon ng iyong ama, natuloy ang impeachment court, nagkaroon ng trial. Tinangkang pagtakpan ang mga ibang ebidensya, kaya nag-walk out, kaya natanggal. Hanggang sa nagkaroon ng people power against Joseph Estrada, former president. Iba yun, kasi nagkaroon ng trial. Itong kay Sara Duterte, magta-trial pa lang, tinanggihan mo na. Tinanggihan na ninyo. Hinarang na ng 19 na senador dahil naliwala ka agad doon sa unang ruling ng Supreme Court na illegal ang proseso. Hindi yan final. Magkakaroon pa at sana ilabas sa lalong madaling panahon ang final desisyon ng Korte Suprema sa isyong ito. Kaya again, kayo ba na nanonood, nakikinig? Naniniwala ba kayo kay Jingoy Estrada na sumunod lang sa rules ng ruling ng Supreme Court? O mayroong halong paghiganti at sama ng loob dahil na-impeach at tanggal sa posisyon ang kanyang ama noong mga panahon yun? Yun ang mga kababayan, kanino ba tayo maniniwala? Sa mga tawag nito, mga congressman na yan? Na alam naman natin na talagang walang ibang hangad yung mga congressman na yan. Gusto lang talaga nila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil nga ayaw nila na tumakbo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Yan yung kanilang kinatatakutan.
Siyempre maniniwala kami sa Supreme Court, Mike Abby. Dahil yan yung kataas-taasang hukuman. At ayaw yung sundin yung ruling ng Supreme Court na dismiss na nga yung impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi ba kayo makapaghintay sa susunod na taon? Gusto ba talaga ninyo na mangyari na ngayon? At ayun nga kay Senador Rodante Marcolita, napakalabo. Nabaliktarin pa yung desisyon ng 13 hurado, mga kababayan. 13-0. Paano ba mabaliktad yan? Kung halimbawa nga, sabi ni Senador Rodante Marcolita, siguro kung kahit 7 yung hindi pumabor na i-dismiss yung impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi pa. Pagdesisyonan ng Senado yan, mga kababayan, hihintayin muna nila yung motion, yung IMAR, mga kababayan. Hintayin muna nila. Pero nga, malabong mangyari yun. Na bumaliktad yung 13 hurado, mga kababayan. Itong 13 mga justices. Kaya nga itong si Risa Ontiveros gumamit ng pinagbabawal ng teknik. Gumawa. Nagpapakalat ng maling impormasyon sa ating mga kababayan na mayroon daw na bago. Ginawang pagbaliktad ng naging desisyon ng Korte Suprema. Binago daw, mga kababayan, kaya nagsalita nga yung Korte Suprema na walang ganon. Hindi totoo na unanimous decision yung ruling noon, mga kababayan. Ito nga yung kaso ng League of Cities of the Philippines versus Kumilik. Hindi daw totoong unanimous decision yun. Naku po, Mike Abby, talagang wala ka bang magawa talaga? Naku po, Mike Abby, wala ka ba talagang magawa? Hindi mo matanggap, no, yung katotohanan na wala na, na-archive na, ibinao na. Kumbaga sa mga kababayan, parang si dating Pangulong Marcos Sr., si Pangulong Marcos Sr., parang ibinao na sa libingan ng mga bayani. Hindi nyo na kayang hukayin yan. Ganon na rin yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Na-archive na mga kababayan, nakabao na. Kaya mahirap na nahukayin yan. Yun ang dito lang muna at wala pa rin tayong internet dahil brown out, hindi putol pala yung internet natin, grabe. Bago lang naputol, mga kababayan, Yun ko, nabangga siguro ng tawag nito, ng backhoe. Yun ang dito lang muna at bago tayo matatapos, shout out ko lang sila Ma'am Bergie Religious ng Pulang Bulacan, si Ma'am Joyce ng Japan. Sa kanya mga apo ni Ma'am Bergie, si Coco, si Yuri, at saka si Dion, si Ma'am Elisa Borby, si Imelda Pascua, at sa lahat-lahat sa hindi ko na nakita dito, hindi ko matandaan yung mga tawag dito, mga tawag dito, mga komento dahil wala kang internet. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ron TV mo, ito lahat. God bless bawat isa sa atin.